Unang Samuel, 11 hanggang 13 Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Unang Samuel, 11 iniligtas ni Saul ang lungsod ng Jabes. Unang Samuel, 12 mga huling pananalita ni Samuel. Unang Samuel, 13 sinaway ni Samuel si Saul. Unang Samuel, 11 iniligtas ni Saul ang lungsod ng Jabes. Nang panahong iyon, pinaligiran ni Nahash na hari ng mga Amonita at ng mga kasama niyang sundalo ang lungsod ng Jabes Gilead. At sinabi ng mga mamamayan ng Jabes sa kanya, "Gumawa kayo ng kasunduan sa amin at magpapasakop kami sa inyo." Sumagot si Nahash, "Payag ako sa inyong kondisyon. Dudukitin ko ang kanang mata ng bawat isa sa inyo para mapahiya ang buong Israel." Sinabi ng mga taga-pamahala ng Jabes, "Bigyan mo kami ng 7 araw para maikalat ang mensaheng ito sa buong Israel. Kung walang tulong na darating sa amin, susuko kami sa inyo." Dumating ang mga mensahero sa Gibeya kung saan nakatira si Saul. Nang sabihin nila sa mga tao ang sinabi ni Nahash, humagulgol ang lahat. Nang oras na iyon, pauwi si Saul galing sa bukid niya na hinihila ang kanyang mga baka. Nang marinig niya ang iyakan, nagtanong siya, "Ano ang nangyari? Bakit nag-iiyakan ang mga tao?" Kaya sinabi ng mga tao sa kanya ang mensahe ng mga taga-Jabes. Nang marinig ito ni Saul, napuspos siya ng Espiritu ng Diyos at nagalit siya ng matindi. Kumuha siya ng 2 baka at pinaghihiwa niya ito. Pagkatapos ibinigay niya ito sa mga mensahero. Inutusan niya ang mga ito na pumunta sa buong lupain ng Israel at sabihin sa mga tao, "Ganito ang mangyayari sa baka ng mga hindi sasama kina Saul at Samuel sa pakikipagdigma." Niloob ng Panginoon na magkaroon ng takot ang mga Israelita kay Saul, kaya sumama sila sa kanya. Tinipon sila ni Saul sa Bezek. 300,000 ang galing sa Israel at 30,000 ang galing sa Huda. Sinabi nila sa mga mensahero ng Jabes Gilead, "Sabihin ninyo sa mga kababayan ninyo, bukas ng tanghali, maliligtas kayo." Nang sabihin ito ng mga mensahero sa mga kababayan nila, tuwang-tuwa ang lahat. At sinabi nila sa mga Amonita, "Bukas susuko kami sa inyo at gawin ninyo sa amin kung ano ang gusto ninyo." Kinabukasan, madaling araw pa lang, ay hinati na ni Saul sa 3 grupo ang kanyang hukbo. Nang mag-umaga na, sinalakay nila ang kampo ng mga Amonita at pinatay silang lahat hanggang tanghali. Ang mga natirang buhay ay nagsitakas. Pagkatapos ng digmaan, sinabi ng mga Israelita kay Samuel, "Sino-sino ang mga nagsasabing hindi natin dapat maging hari si Saul? Dalhin ninyo sila sa amin at papatayin namin sila." Pero sinabi ni Saul, "Walang papatayin ni isa man sa araw na ito, dahil ngayon ay iniligtas ng Panginoon ang Israel." Sinabi ni Samuel sa mga tao, "Pupunta tayo sa Gilgal at muli nating ipahayag si Saul bilang hari natin." Kaya pumunta silang lahat sa Gilgal at pinagtibay ang pagiging hari ni Saul sa presensya ng Panginoon. Nag-alay sila roon ng mga handog para sa mabuting relasyon at nagkaroon sila ng malaking pagdiriwang. Unang Samuel, 12 mga huling pananalita ni Samuel. Sinabi ni Samuel sa lahat ng Israelita, "Sinunod ko ang mga hiniling ninyo sa akin. Binigyan ko kayo ng hari na mamumuno sa inyo. Ngayon may hari na kayo bilang inyong pinuno. Matanda na ako at maputi na ang buhok, at kasama naman ninyo ang mga anak ko. Naging pinuno niyo na ako mula pa noong kabataan ko. Narito ako ngayon sa harapan ninyo. Kung may nagawa akong masama sa inyo, sabihin ninyo sa akin sa presensya ng Panginoon at ng kanyang piniling hari. May kinuha ba akong baka o asno sa sino man sa inyo? May dinaya o ginipit ba ako sa inyo? Tumanggap ba ako ng suhol para baliwalain ang kasalanang nagawa ng sino man? Kung mapapatunayan ninyo na nagawa ko ang isa man sa mga bagay na ito, pananagutan ko ito." Sumagot ang mga tao, "Hindi po ninyo kami dinaya o ginipit man.
Wala rin po kayong kinuhang anuman sa kahit kanino sa amin. Sinabi ni Samuel sa kanila, sa araw na ito, saksi ang Panginoon at ang kanyang piniling hari na wala kayong maisusumbat sa akin. Sumagot ang mga tao, opo, saksi ang Panginoon. Sinabi ni Samuel, ang Panginoon ang pumili kina Moises at Aaron na maging pinuno ng inyong mga ninuno, at siya rin ang naglabas sa kanila sa Ehipto. Ngayon tumayo kayo sa presensya ng Panginoon dahil ipapaalala ko sa inyo ang mga kabutihang ginawa ng Panginoon sa inyo at sa inyong mga ninuno. Noong nasa Ehipto pa ang lahi ni Jacob, humingi sila ng tulong sa Panginoon. Ipinadala ng Panginoon sina Moises at Aaron na naglabas sa kanila sa Ehipto at nagdala sa kanila sa lupaing ito. Pero kinalimutan nila ang Panginoon na kanilang Diyos, kaya hinayaan ng Panginoon na matalo sila ni Sisera na commander ng sundalo ng Hazor, ng mga Filisteo at ng hari ng Moab. Humingi naman sila ng tulong sa Panginoon at sinabi, nagkasala kami, Panginoon. Tinalikuran namin kayo at sumamba sa imahe ni Baal at Ashtoreth. Pero ngayon, iligtas niyo po kami sa kamay ng mga kalaban namin at sasambahin namin kayo. Pagkatapos, isinugo ng Panginoon sina Gideon, Barak, Hefta at ako, at iniligtas namin kayo sa kamay ng mga kalaban ninyo na nasa paligid at namuhay kayo ng ligtas sa anumang kapahamakan. Pero nang salakayin kayo ni Haring Nahash ng mga Amonita, humingi kayo sa akin ng haring mamumuno sa inyo, kahit na ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang hari ninyo. Narito na ngayon ang pinili ninyong hari. Tingnan ninyo, hiningi ninyo siya at ibinigay siya sa inyo ng Panginoon. Kung kayo at ang hari ninyo ay mamumuhay ng may takot sa Panginoon, susunod sa mga utos niya, at maglilingkod sa Kanya, walang masamang mangyayari sa inyo. Pero kung hindi kayo susunod sa Panginoon at sa mga utos niya, parurusahan niya kayo gaya ng ginawa niya sa inyong mga ninuno. Manatili kayo sa kinaroroonan ninyo at tignan ninyo ang kamanghamanghang bagay na gagawin ng Panginoon sa inyong harapan. Hindi ba't panahon ngayon ng pag-aani ng trigo at hindi umuulan? Pero mananalangin ako sa Panginoon na magpakulog at magpaulan. At nang mapag-isip-isip ninyo kung gaano kasama ang ginawa ninyo sa paningin ng Panginoon nang humingi kayo ng hari. Nanalangin nga si Samuel at ng araw na iyon, nagpakulog at nagpaulan ng Panginoon. Pinagharian ang lahat ng tao ng matinding takot sa Panginoon at kay Samuel. Sinabi nila kay Samuel, ipanalangin niyo po kami sa Panginoon na iyong Diyos upang hindi kami mamatay, dahil dinagdagan namin ang aming mga kasalanan nang humingi kami ng hari. Sumagot si Samuel, huwag kayong matakot, kahit na nakagawa kayo ng masama, huwag ninyong talikuran ng Panginoon, kundi paglingkuran ninyo siya ng buong puso. Huwag kayong susunod sa mga walang kwentang Diyos-Diyosan, hindi sila makakatulong o makakapagligtas sa inyo. Alang-alang sa kanyang pangalan, hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Ikinalulugod niyang gawin kayong mga mamamayan niya. Tungkol naman sa akin, hindi ako titigil ng pananalangin sa Panginoon para sa inyo, dahil kung magkaganoon, magkakasala ako sa Panginoon. Tuturuan ko rin kayong mamuhay ng tama at matuwid. Pero dapat kayong magkaroon ng takot sa Panginoon at maglingkod sa Kanya ng tapat at buong puso. Alalahanin ninyo ang mga kamanghamanghang bagay na ginawa niya sa inyo. Pero kung magpapatuloy kayo sa kasalanan, kayo at ang hari ninyo ay lilipulin. Unang Samuel, 13 kabanata. Sinaway ni Samuel si Saul. Si Saul ay 30 taong gulang nang maging hari ng Israel at naghari siya rito sa loob ng 42 taon. Pumili si Saul ng 3,000 lalaki sa Israel para makipaglaban sa mga Filisteo. Ang mga hindi napili ay pinauwi niya. Isinama niya ang 2,000 sa Mikmash at sa kaburulan ng Bethel, at ang 1,000 naman ay pinasama niya sa anak niyang si Jonathan sa Gibeya na sakop ng mga taga-Benjamin. Sinalakay ni Jonathan ang kampo ng mga Filisteo sa Geba at nabalitaan ito ng iba pang Filisteo. Kaya iniutos ni Saul na patunugin ang trumpeta sa buong Israel bilang paghahanda ng mga Hebreyo sa digmaan. Nabalitaan ng mga Israelita na galit ang mga Filisteo sa kanila
dahil sinalakay ni Saul ang kampo. Kaya nagtipon ang mga Israelita sa Gilgal kasama ni Saul. Nagtipon ang mga Filisteo para makipagdigma sa mga Israelita. Mayroon silang 3,000 karwahe, 6,000 mga ngabayo, at mga sundalo na kasindami ng buhangin sa tabing dagat. Nagtipon sila at nagkampo sa Mikmash sa silangan ng Bet Aven. Nang makita ng mga Israelita na nanganganib ang sitwasyon nila, nagtago sila sa mga kuweba, talahiban, mga batuhan, hukay at mga imbakan ng tubig. Ang iba sa kanila ay tumawid sa ilog ng Hordan, papuntang Gad at Gilead. Naiwan si Saul sa Gilgal at nanginginig sa takot ang mga kasama niya. Naghintay si Saul kay Samuel sa Gilgal ng 7 araw, ayon sa sinabi ni Samuel sa kanya. Pero hindi dumating si Samuel. Nang makita ni Saul na unti-unting nag-aalisa ng mga kasama niya, sinabi niya, "Dalhin ninyo sa akin ang handog na sinusunog at ang handog para sa mabuting relasyon." At inialay ni Saul ang mga handog na sinusunog. Nang matapos na siya, dumating si Samuel. Sinalubong niya ito upang batiin. Pero nagtanong si Samuel, "Ano ang ginawa mo?" Sumagot si Saul, "Nakita ko na unti-unting nag-aalisa ng mga kasama ko at hindi ka dumating sa oras na sinabi mo at nagtitipon na ang mga Filisteo sa Mikmash. Inisip ko na baka salakayin kami ng mga Filisteo rito sa Gilgal at hindi pa nakakapaghandog sa Panginoon para humingi ng tulong sa Kanya. Kaya napilitan akong mag-alay ng handog na sinusunog." Sinabi ni Samuel, "Kahangalan ang ginawa mo. Hindi mo sinunod ang utos na ibinigay sa iyo ng Panginoon na iyong Diyos. Kung sumunod ka lang sana, ang sambahayan mo ang maghahari sa Israel habang panahon. Pero hindi na ito mangyayari dahil nakakita na ang Panginoon ng taong susunod sa kagustuhan niya at ginawa na siyang pinuno para sa kanyang mga mamamayan dahil hindi ka sumunod sa utos ng Panginoon." Pagkatapos, umalis si Samuel sa Gilgal at pumunta sa Gibeya, na sakop ng Benjamin. Binilang ni Saul ang mga natira niyang tauhan, 600 lahat. Walang armas ang mga Israelita. Nagkampo si Saul, ang anak niyang si Jonathan at ang mga natitira pa niyang tauhan sa Geba, na sakop ng Benjamin, habang ang mga Filisteo naman ay nagkakampo sa Mikmash. Nagtatlong grupo ang mga Filisteo sa kanilang pagsalakay. Ang isang grupo ay pumunta sa Ofra sa lupain ng Shuwal, ang isang grupo ay sa Bet-Horon, at ang isa ay pumunta sa hangganan kung saan matatanaw ang lambak ng Zeboim na papunta sa disyerto. Nang mga panahong iyon, walang panday sa buong Israel. Hindi sila pinayagan ng mga Filisteo dahil sinabi nila, baka gumawa ng mga espada at sibat ang mga Hebreyo. Kaya kinakailangan pa ng mga Israelitang pumunta sa mga Filisteo kung maghahasa sila ng kanilang talim ng araro, piko, palakol at karit. Ang mahal ng singil sa kanila. Ang bayad sa pagpapahasa ng araro at piko ay 2 pirasong pilak at sa pagpapahasa ng palakol at talim ng pantaboy sa hayop ay 1 pirasong pilak. Kaya ng araw ng digmaan, wala ni isang sundalo sa Israel ang may espada at sibat maliban kina Saul at Jonathan. Samantala, nagpadala ang mga Filisteo ng mga sundalo para bantayan ang daanan papuntang Mikmash.